Ipinahayag ni Associations for Philippines-China Understanding o APCO Chairman at former cabinet member ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Raul Lambino ang kanyang saloobin ukol sa usaping pagtakbo ng ilang artista at sikat na personalidad sa halalan. Ito ay bunsod ng halos 100 bilang ng mga sikat na personalidad sa telebisyon, social media at iba pang plataporma ang naghain ng kanilang kandidatura para sa midterm polls sa susunod na taon. Ayon sa datos ng Commission on Elections o COMELEC, 26 na celebrities at influencers ang naghain ng kandidatura para sa senador, habang 65 naman para sa local position na may kabuuang 71. Ayon kay Lambino, it does not matter why or where you are schooled. It matters how or where you are educated. And education can be learned katulad dito sa Pandesal Forum. Diyan sa lamesa na yan, you are being educated. Kahit saan ka magpunta, kahit nag-shooting ka bilang isang artista, o nagba-vlogger ka sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook, you are being educated. You listen to your audience, meron silang na ibabahaging information sa'yo. That is education. So I don't believe in that saying na kailangan college graduate yung mga pumapasok sa politics. Anybody can be properly educated. dagdag pa niya, lahat ay maaaring tumakbo anuman ang tinapos, trabaho o background sa buhay, sapagkat ayon kay Atty. Lambino, ang tunay na galing ng isang tao ay hindi nasusukat sa diploma o kursong tinapos nito. Sa kabilang banda, bagamat hindi na bago ang mga tumatakbong artista sa halalan, ang bago naman ngayon ay ang pagdagdag sa balota ng mga vlogger at online influencers. Pahayag naman ng spokesperson ng COMELEC na si Atty. John Rex Laudianco, upang maging patas ang laban sa eleksyon pagdating ng campaign period, ay pinagbabawal na ang pagpapalabas ng pelikula, programa at iba pa, at kinakailangan na mag-resign o maghain ng leave of absence sa kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Dagdag pa rito ay pinagbabawal na rin ang pag-endorso ng mga produkto o serbisyo, at kinakailangan iparehistro ng mga kandidato ang official social media account nila sa COMELEC. Ito ay upang mamonitor ng electoral body ang gastos ng mga tatakbo para sa halalan at masigurong patas ang laban. Sa pagtatapos, hindi naman issue ang kasikatan ng isang tao pagdating sa eleksyon, bagkus nakabatay pa rin ang pasya ng madla sa kung ano ba ang magagawa nito para sa bayan. Ayon kay Atty. Lambino, huwag pangunahan ng husga ang mga sikat na personalidad dahil anya hindi masusukat sa institusyong pinasukan kung mayroong masamang intensyon ang kandidato para sa serbisyo publiko. Cornell University, whatever, is no guarantee na yung tao na yon ay magiging magaling siya na government official. Baka yun pa yung pinakamagaling na mangurakot sa bayan. Kasi alam niya kung paano maiwasan yung mga batas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.